First Samuel, First Samuel. Let's all stand up, please. First Samuel. Para mga nakalaya. First Samuel chapter number 17. Parang wala na mga problema sa buhay, Parang pasado din naman. First Samuel chapter number 17. Amen. Last chapel, amen. Tama ba? Last chapel, mga hipokrito kayo. First Samuel chapter number 17. Always a great time to be in Baptist Heritage Bible College. Amen. First Samuel chapter number 17. We all know a very familiar story. Even last international conference, we heard a great message from this one. Verse number 28. Verse number 28. First Samuel chapter 17 and verse number 28. The Bible says, and Eliab, his eldest brother, heard when he spake unto the man, and Eliab, his eldest brother, heard when he spake unto the man, and Eliab's anger was kindled against David, and he said, Why camest thou down hither? With whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride and the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle. I want you to understand that question this evening. So 1 Samuel chapter number 17, we all know that story, and hindi na po natin hihimayin. I'll just go straight to my point tonight. The Bible, the Eliab's eldest brother po ni David, came to him on that camp, on that day na sila ay hinahamon ni Goliath, and David saw all those things that's happening. Palagi ko naman, alam niyo na yung kwento ni David and Goliath. Amen? And the Bible, and Eliab questions his brother, Why camest thou down hither? Title of our message tonight is Don't Forget Why You Came. Don't forget why you came. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa gabing ito. I pray that you will help your servant. Wala pong aksidente po sa inyo. Allowed me to be here because we need this truth tonight. Kailangan ko po mapaalalahanan po Panginoon. Kailangan po namin mapaalalahanan. Bakit ba kami narito sa Bible College? Bakit ba kami nasa ministry? Why are we doing all this? Help us not to forget why we came here. Help us not to forget the bottom line, bakit po kami sumusunod sa inyong kalooban po, Panginoon. Make me a blessing tonight, and let the truth of the word preach to us tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Be seated, please. To save time, hindi na po natin babalikan ang kwento ni David and Goliath. Every spiritual Bible student knows already paano po napatay po ni Goliath si David. Amen? David ended up victorious over Goliath. We all know that. Okay, I'm not overlooking the story, pero just to make sure we finish in time. Dahil excited na kayo mag-oral. David ended up victorious over Goliath dahil hindi po siya nawala ng focus. Bakit siya pumunta? That's a strong statement. Amen? Meron po laging malaking kapahamakan na mawala ang focus natin. Bakit ba tayo naririto? At pag nawawala yung focus natin, yung reason natin, yung dahilan, bakit ba tayo naririto? When we lose focus of that, it will end up, matatalo tayo sa digmaan natin. It does not just defeat the purpose, we will end up defeated why we are here. Pag hindi natin alam bakit tayo narito. And we praise the Lord, we are on the last chapel of the school year. But I want us to understand, you have to ask yourself, ba't ka nga ba naririto? Why are you here? Okay.
Now, si Eliab po, pagdating po ni David dun sa battlefield, and we know why he came here, yung kanyang panganay na kapatid, imagine of all people, yung kanyang panganay na kapatid, ay tinanong po siya, hindi siya tinanong ng kuya niya dahil hindi niya alam bakit naroon si David. Actually, that question is a question of anger, and ito isang tanong ng pangungutya, at ito isang tanong ng panlilibak, at ito isang tanong ng pang-aasar sa isang tao na, ba't ka ba narito? Look at the question. Sabi niya dito, I know thy pride, the naughtiness of thine heart, for thou art come down, that thou mightest see the battle. Here is Eliab, nilalagyan niya si David sa bibig niya ng dahilan, bakit siya pumunta doon? Let me tell you something. Wag kang papayag na ang ibang tao ang magbigay sa bibig mo ng dahilan bakit ka naririto. Because when that happens, wala pa ang pakikibaka, you are already defeated. Why are you here? Here is Eliab, his eldest brother. Now, hindi po siya inakusahan at hindi po siya pinersecute ng mga taong kalaban, ng mga Philistines. Ang nag-akusa sa kanya, ang nagpe-persecute sa kanya, yung dapat tumutulong at yung dapat magkakatulong sa gawain. And that's the hardest part. But listen and listen to me well. Huwag mo papayagan ang iba ang maglagay ng dahilan bakit ka naririto. Ikaw ang maglagay ng dahilan sa puso mo. Bakit ba ako nagpatahi ng BHBC? Bakit ba ako nagsuko ng buhay? Bakit ba ako nagpagawa ng ID? Bakit ba ako nagpapakapuyat sa oral exam? Why did I surrender my life? Bakit ko binabata ang persecution ng mga kamag-anak ko sa labas just to be here? Bakit ko pinupuyat ang sarili ko ng Lunes, Martes at Miyerkules na meron naman akong pwedeng ibang gawin? Why are you here? And that very answer you will give will determine kung magiging matagumpay ka o magiging talunan ka. The very answer na ikaw ang sasagot, bakit ka ba nagsuko ng buhay? Yan po ang magdidetermina kung mapapatumba mo ang mga gulayat mo sa buhay, magtatagumpay ka sa ministry, o uuwi ka rin talunan. You know, the problem with many Bible students is this, hinahayaan na natin yung iba ang maglagay ng sagot sa ating bibig, bakit tayo naririto? At pag iba na ang nagbibigay ng sagot sa atin, sa panahon na discourage ka, magkikwit ka. Sa panahon na mahirap na, magkikwit ka. Sa panahon na hindi na komportable, magkikwit ka. Why? You are letting somebody give an answer why you are here. Here's Eliab. Sabi niya, naririto ka naman para makiusyoso lang. Naririto ka naman para... That's what Eliab is saying here. Sabi niya, thou art come down. Nandito ka lang naman para umuwi ka na lang, magtanim ka na lang. Somebody will try to discourage you and somebody will try to put something in your mouth para gawin mong dahilan bakit ka naririto. But let me ask you something tonight. Why are you here? Pwede ka naman kumita ng malaking salapi, magtrabaho sa labas. Pwede ka namang mag-artista, kung may tatanggap sa'yo. Pwede ka namang, there are so many other options that you can make. At kung ikaw ngayon ay naglalagay, ba't nga ba ako narito? Abangan mo na ang sagot mo sa buhay mo. You see, it was a question na binigay ni Eliab kay David, meaning to discourage him. Ama, tinanong siya, hindi dahil hindi niya alam. Ano nga, it is a question na alam niya yung dahilan bakit nandun si David, pero he is trying na insultuhin ito si David. It was a question meant to put David to shame, pero ito po ay naghayag ng mas malalim na dahilan para kay David. Kay David, ito ay naging paalala na hindi siya pumunta doon ng aksidente lamang, siya'y pumunta doon at meron siyang dakilang layunin. Amen? And let's be reminded ourselves, why are we here? Again, let me go back to my title, don't forget why you came. Huwag mo kalimutan, ba't ka pumunta? Kung pumunta ka lang dito dahil nayaya ka ng barkada, kung pumunta ka lang dito dahil minakita kang pogi, kung pumunta ka lang dito dahil nandito yung crush mo, kung pumunta ka lang dito dahil tinatakasan mo yung gawaing bahay, let me ask you something. Don't forget why you came. Wala.
the best thing about this, walang ibang sasagot nito para sa iyo kundi ikaw. There is no right or wrong answer here, but only you have the answer to this question. The answer to this question will reveal kung babalik ka next semester. The answer to this question will reveal kung magsasubmit ka pa rin sa authority mo. The answer to this question will reveal kung mag-aaral kang mabuti pa rin. The answer to this question will reveal kung ikaw ba'y papatol sa tukso ng kasalanan habang naririto ka o ikaw'y maninindigan ng tama. Kasi, why camest thou down hither? Bakit ka naririto? Let me give you 3 things why David came. Number 1, because of obedience. Because of obedience. Look at verse number 20. Sabi ng Bible, 1 Samuel chapter 17, verse number 20. And David rose up, I'll try to be quick, all right? And David rose up early in the morning, left the ship with the keeper, went as Jesse had commanded him. You see, si David po ay hindi pumunta roon para makibaka talaga. Siya'y pumunta doon dahil inutusan siya ng tatay niya at dahil siya ay sumunod sa tatay niya. Bago niya pa hinarap si Goliath, siya'y natutunang sumunod sa kanyang tahanan. Masunurin na siya, nag-aalaga pa lamang siya ng tupa. Masunurin siya sa tatay niya. Tapat siya sa mga bagay na pinagagawa sa kanya. You see, that simple obedience gave him victory. And I think one of the best reasons you can say, bakit ka naririto ay dahil sumunod ka sa tinig ng Diyos. Amen? When you learn, alam niyo po, kung naririto ka para sumikat, para maghanap ng pipirmahan mo ng Bible, kung narito ka para palakpakan, look, you better realize why you came and you must come because you obey the Lord. That is the bottom line. Amen? Dahil maraming gusto ng posisyon, maraming gusto ng palakpak, pero ayaw namang mautusan. Marami gusto ng titulo, marami gusto ng pulpito, marami gusto ng kasikatan, pero ayaw naman magpasakop. Amen? Hello? You see, one of the hardest thing I think is challenging in many Bible students is this. Kapag ka nawawala na yung puso nating sumunod, kaya ka narito dahil sumunod ka at dapat meron ka pa rin puso na handang sumunod. Amen? You see, don't forget why you came. You came because you obeyed. Therefore, when you came here, dapat marunong ka pa rin sumunod. Hindi ka pumunta rito para sa palakpak. Hindi tayo pumunta dito para sa corona. Hindi tayo pumunta rito. Hindi si David pumunta ron para sabi patutumbahin. Pumunta siya doon and his basic reason is because ang tagumpay ni David ay nagsimula sa pagsunod. Amen? Dala mo na pagkain yung mga kapatid mo. Early in the morning. He could have excused himself. Pwede siyang gumawa ng dahilan, pwede siyang sumuhay, but you see, nagtagumpay si David and that's the end line of it, pero nagsimula yun sa pagsunod ng pagdala ng tinapay at palaman. Ano niyo po mga kapatid? How great victories could happen if you will go back to your basic reason why you came. Because you obeyed. Kung pumunta ka rito dahil sumunod ka, let me ask you something, nasunod ka pa rin ba? Nagpapasakop ka pa rin ba? At alam mo bakit nakikibaka ka ng sumunod, pagpasakop? Nalimutan mo na, ba't ka nandito eh? Nalimutan mo na, ba't ka nilagay ng Diyos dito? Kasi naririto ka dahil sumunod ka at mananatili ka dito kapag patuloy kang sumusunod. Amen. David came because he obeyed. Ang tagumpay ni David ay nagsimula sa isang simpleng bagay.
Dala mo ng tinapay, dala mo ng hamburger, ikaw yung unang Grab delivery. And he delivered that food to his brethren. You see, the reason why he came is because of obedience. Kaya nga po, pag hindi tayo marunong sumunod sa maliit na bagay, hindi tayo mapagkakatiwalaan ng dakilang bagay. Huwag mo muna hanapin ang kadakilaan. At huwag mo hanapin ang kadakilaan. Ang hanapin mo ay pagsunod sa maliliit na bagay na pinagkakatiwala sa iyo. Amen? Somewhere along the line, you've heard that verse, therefore, my beloved brethren, therefore, and sabi ng Bible, Romans 12:1, Romans chapter, pambira, nalimutan pa, in the beginning, amen? Problem text kasi gumulo sa utak ko kanina. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Alala mo nung umiyak ka pa sa altar at susunod ka sa Diyos? Di ba kaya ka naririto dahil sumunod ka? Don't forget why you came. You came because you obeyed, and you will remain, and you will continue, and you will be victorious if you will obey. Hindi mo naiintindihan minsan, hindi mo maipaliwanag minsan ang authority mo, hindi mo kasundo minsan ang nag-uutos sa'yo, pero your responsibility ay hindi i-configure yung utak ng authority mo. Your responsibility is to obey. I've heard my story many times. Sabi ni Pastor Ed, mag-start ka ng gawain sa Las Piñas. Ayoko talaga. Hindi ko na, ano wa? No, no, ayaw. Pero sabi ko, Sisi, susunod po ako. Sumunod kang masama ang loob mo, sumunod ka ng pambira, nakapikit ka, sumunod ka. And I obeyed. And I praise the Lord I did. Amen. Kapatid, kahit nahihirapan ka, sumunod ka. Hindi ka naman I believe this, hindi ka naman pasusunod ng authority mo sa ikapapahamak mo eh. Hindi ka naman nilagay ng Diyos para mapahamak ka. That's the very reason why you came. Obedience. Amen. Nanampalataya. That's why that song says, obedience is the very best way to show that you believe. Amen. Noah, gawa ka ng daong. Gawa ng daong. David, hindi ka pwede magtayo ng templo. Si Solomon, alright? Jonah, pumunta ka sa Nineveh, pumunta sa Tarsus, napahamak. O anong formula ngayon para pagpalain? Eh di pagsunod. Huwag mo kalilimutan bakit ka naririto. Tinuruan ka at patuloy kang tinuturuan ng Panginoon na sumunod. Amen? Nakapagpatumba si David ng Goliath dahil sa pagsunod ng pagdala ng tinapay. May connection ba? Wala. Pero dahil sumunod siya, nagkaroon siya ng tagumpay. And I challenge you tonight, don't forget why you came. Huwag mo kalilimutan, mahirap, it is struggle. Makibaka ka, pambira, pumipilipit ka sa pagsunod, pero sumunod ka. Yesterday, we were meeting with Pastor Ed and faculty members, and he's pointing out mga pastors doon na faculty members ngayon ay pastor na. And he remembers those times na sila ay nagsimula and they started with, sumunod kay pastor. And all the blessings we get now is because one way or the other, at the beginning of your road, nag-submit ka at sumunod ka. I graduated from Bible College, binigyan ng Panginoon, mag-opportunity mag-aral sa US. Pagbalik ko, sabi ni Pastor, alright, ikaw muna mag-handle ng Bible College. I was 23 years old. Hawak ko yung Bible College. Sabi ko, sige po. Really at the start, I don't know what I'm doing. Pero unti-unti tinuruan ng Panginoon, sumunod. And I praise the Lord, all those things and the blessings and everything we have now is because of simple obedience. Amen? Don't forget why you came. Kasi pag hindi na tayo natutong sumunod sa maliit na bagay, hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos ng dakilang bagay. David did not come there on, pupunta ako doon sa mga kapatid ko, may Goliath doon, papatayin ko yung patut. No.
Hindi niya alam yun eh. Ang alam niya lang, mag-alaga ng tupa, tumugtog ng harp. Right? Because of obedience. Number one, because of obedience. Why came is down leader? All right. Number two, I want you to realize this. Balik po tayo sa 1 Samuel chapter. This is familiar passage of scriptures and we all know that. But don't lose the familiarity. Don't lose a truth from this familiarity. All right? Balik po tayo sa verse number, let's see here. Let's jump back to verse number 34. Chapter number 17, verse number 31. And when the words were heard which David spake, they rehearsed them before Saul, and he sent for him. And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight this Philistine. And Saul said to David, thou art not able to go against these Philistines, for thou art but a what? Thou art but a youth, and he a man of war from his youth. Look at verse number 34. And David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep. There came a lion and a bear, and it took a lamb out of the flock, went out after him, smote him, delivered it out of his mouth, and when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Thy servant slew both lion and a bear, and this uncircumcised Philistines shall be one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. Number one, why did he came? Number one, because of? Number one, because of? Number two, because he needed growth. He needed growth. Growth, paglago. Let me explain, all right? Si David po ay hindi niya pinatay si Goliath overnight. Hindi nangyari yun ng biglaan na Goliath agad. You read that story? First, sabi niya, ano sabi niya kay Saul? Thy servant kept his father's sheep. There came a what? Lion and a bear, took a lamb out of the flock, went out after him, smote him, delivered him. Here we go. Look at the progress. Una niyang nakalaban, leon. And then he fought a bear. Now he's fighting a giant. Alright? Nakikita niyo ba yung progreso? Nagsimula po siya with his bare hands. Pinatay niya ang leon, pinatay niya ang oso, and then now he is using a sling. Papatayin niya ang isang higante. And next thing you know, sinong sunod na kalaban niya? Sinong sunod kalaban niya? Hello? Who's his next opponent? Saul was his next opponent. Nung napatay niya na si Goliath, si Saul ay nainggit na sa kanya. Ngayon siya ay kailangan magtago. At yung kalaban niya ngayon ay mas matindi dahil kailangan siyang patayin pero hindi niya pwedeng patayin yung kalaban niya. That's still a battle, right? And then after that, he became a king. And from becoming a king, now he is fighting kingdoms. Kaharian na, ruler na siya, leader na, kinakalaban niya na bansa, laban sa bansa, at bansa, saan nagsimula? By fighting a lion and a bear. Saan sumunod? By fighting a giant. So the very reason why he came is because he needed growth. Kapatid, bakit ka naririto? Because you need to grow. That's why there is called training. At sa training, ikaw ay lalago. And don't forget why you came here. You came here para ikaw ay matuto, para ikaw ay lumago, para ikaw ay mahasa, para ikaw ay mas bumuti, para hindi lamang leon at oso ang kaya mong patayin, kaya mo humarap sa Goliath, kaya humarap sa Saul. Ang problema, pag humaharap na kay Bathsheba, natutumba na. Biriin mo, kaya mo pumatay ng hugante nung Bathsheba na, ikaw tinumba ni Bathsheba? Why? You know why that happens? Let me say this. Uwian na naman, di ba? You know why that happens? Kasi nalimutan mo, bakit ka pumunta rito eh? Pumunta ka dito, hindi para maghanap ng Bathsheba. Pumunta ka rito para pumatay ng higante. Pumunta ka dito, hindi para patayin yung leader mong si Saul o sino man.
Pumunta ka dito para pumatay ng higante. Para ikaw ay lumago. Para hindi ang kinakalaban mo laging-lagi ay leon at oso. You have to face giants. You have to face Saul. You have to face kingdoms. You will face Bathshebas in your life. And you need to grow. And you need to learn. And you need to fight. Alam mo kasi pumunta ka dito para maghanap ng Bathsheba. O maghanap ng Goliath na manliligaw sa'yo. Pangit naman naman liligaw mo, Goliath. Dinala ka ng Diyos dito para magpatumba ng Goliath, hindi para sagutin si Goliath. Ayun, nung nakita na si Goliath, imbis na batuhin ng bato, binato yung puso niya kay Goliath. You know why? You've forgotten the reason why you came. You came here for growth. You came here to learn. You came here para mahasa ang iyong mga kamay na matuto ka. Dahil nakita ng Diyos, hindi kita gagamitin pag ang kaya mo lang patayin, leon at oso. Kailangan mong matrain. Kailangan mong humarap sa Goliath. Kailangan mong humarap sa Saul. Haharap ka sa mga kaharian. Haharap ka sa Bathsheba. Dapat lahat dyan kaya mong pagtagumpayan. Nawala na Nawala na yung focus. Oh, if you know you're here for growth, mag-aaral ka mabuti. Amen. Alam mo, pag wala kang purpose sa buhay, di ba? Wala Ba't ka ba narito? O ba't hindi ka nag-aaral mabuti? Ba't ka ba narito? O ba't ka nangungopya? Ba't di mo pinagbubuti pag-aaral mo? Ba't di ka nagpapatrain? Ba't di ka nagagawa ng assignment? Ba't di ka nagagawa ng project? Ba't ka ba naririto? Patumbahin mo na yung Goliath ng katamaran sa buhay mo. Kinder ka pa lang, tamad ka na. Ngayon, tamad ka pa rin. Pag nawala at nalimutan mo ang dahilan bakit naririto ka, ang bihira. Wala talaga. Hindi ka lalago. Yayabang ka lang dito. And I hate hearing from God. Just, nagaling ako dyan, kaya ako naging, sinisip pa. Pinili mo maging ganyan dahil inalis mo ang reason mo bakit ka pumunta rito. Tama? Pumunta ka lang ba dito para sa diploma? Pumunta ka na lang dito sa recto, magpagawa ka ng diploma. Para sa college ring, ay magpagawa ka na lang. Those are good things, pero huwag mo payangin, yan lang ang reason why you came. Papagawa kang diploma, hindi ka na magsasabit na assignment, hindi ka nagawa ng project. Nagkakating classes ka pa. Nangungopya ka lang. Ay, diploma lang talaga hanap mo. Ginagawa mo school bukol ng Bible College. Don't do that. You didn't come for that reason. By the way, Baptist Heritage Bible College was not built for school bukol reason. At kung kayo naging estudyante ko, you know me. Because you are forgetting the reason why you came. You came here for growth. You came here to learn. Hindi ka narito para ikaw yung magturo, narito ka para ikaw yung turuan, ikaw yung matuto, para hindi lang lagi leon. Hindi ka nga umabot sa leon, kuting lang Kuting pa lang, talo ka na. Ulam pa lang, ninanakaw mo na. Oh, biruin mo yan. Kasakalat naman bigyan ng diploma, magnanakaw ng ulam, no? Tirador ng ulam. Ang sling mo, ulam at tinitirador mo. Why? Because you have forgotten why you came.
He started there na, Saul, nakapatay na ako ng leon, nakapatay na ako ng oso with my bare hands. And I think David is trying to say, I need to grow, I need to learn. Gusto kong makapatay naman ng higante. Dahil alam ko, hindi lang ako magtatapos sa higante. I'll be fighting against Saul, and I'll be fighting against kingdom, and I'll be fighting against Bathsheba, and I may fail sometimes, pero kilala ko pa rin bakit ako nilagay ng Panginoon dito. And you will fall. The just man falleth 7 times, right? I'm not trying to justify David, but here is a reason why he came. Because he needs to grow! Ano ba talaga? Huwag mo ikumpara ang Bible College sa secular, please. Online students, wag mo ikumpara ang Bible College sa secular. Na I'm serious. May mga estudyante kami dito nung namamatay sa thesis, ikaw pakinding-kinding ka lang. Mga produkto ng Bible College, nagpapastor ngayon, ikaw pasiga-sigarilyo sa kanto. Ang bira, nalilimutan mo ang dahilan bakit ka naririto. Papakamatay ang mga Bible student noon para sa paglilingkod sa Panginoon. Ikaw, paligaw-ligaw dito, patatlo-tatlo liligawan mo. I beg you, kung yan ang dahilan mo, bakit ka narito, huwag ka na bumalik next sem. Magkakaalaman pag hindi bumalik yan next sem. Sabi niya, next na lang, mahahalata masyado. I'm serious. Pastor Ed is serious in training people here who are surrendered, na gusto lumago, gusto matuto. Mga tao yung nag-i-invest sa ministry. Tapos ikaw, hanap mo Bathsheba? Hanap mo Delilah? Lahat ng tao nagtitiwala sa iyo, tapos bira, imbis na si Goliath, tinira mo, si Delilah ang inuwi mo. Ba't nagkasama si David at si Delilah, no? Huwag niyo ako iniinis kasi. Problem text yun, ba? Seeming contradiction yun. Naunawaan niyo ba? Don't forget the reason why you came. Lalo na pag, tumatagal na, sabi nga ng isang pastor, pag nalalaman mo na ang sindikato sa Bible School, no? Alam mo na yung kalakaran, alam mo na kung saan nagtitinda ng droga, at alam mo na saan nagiging familiar na sa Bible School. Alam mo na saan kayo pwede mag-usap ng patago, at alam mo na pakiusap, pag ka na bumalik talaga next sem. Hindi talaga ako yung assign mag-preach ngayong gabi, pero pasensya na kayo. Do you realize why you came? Bira, pumunta ka dito para lumago. Gusto ng Diyos tayo i-develop. Gusto ng Diyos tayo i-train. Huwag mo sayangin yung training na piniprepara ka ng Diyos para makaharap ka ng mga higante. Piniprepara ka ng Diyos para maghari at para bigyan ka ng isang magandang opportunity makapaglingkod sa Panginoon. At malaking ministry marahil pagkakatiwala sa iyo. Pero pag nalimutan mo at kinalimutan mo, bakit ka naririto? Uuwi ka, hindi mo napatumba ang Goliath. Ikaw ang itutumba ng Goliath. Uuwi ka, ikikritiko mo pa yung Bible College na nag-invest sa buhay mo. Uuwi ka, sisiraan mo pa yung mga teacher at yung pastor at yung mga taong nagbigay ng buhay. Bakit? Nalimutan mo ang dahilan. Bakit ka narito? Imbis na patayin mo yung mga osot leon, pinatay mo yung tatay mo si Jesse na nagsugo sa'yo. Why are you here? Don't forget the reason why you came. Amen? Hindi mo, wag mo, hindi kasi ako binigyan, hindi kasi ako ginawa, hindi ka pumunta dito para humanap ng posisyon. Pumunta ka rito para turuan at para palaguin.
Hindi ka pumunta rito para pulaan yung pinuntahan mo. Pumunta ka rito para ikaw yung makitaan ng mali at para may ayos yung ating pagkakamali. Ikaw ay lalago para matuto ka humawak ng sling, para kaya mong patayin ang higante, kaya mong takbuhan ang pagsubok, kaya mong harapin ang mga sitwasyon na hindi mo pwede gantihan. Imagine David trying to fight against Saul na hindi niya naman pwede That's attitude, my goodness. At yun ay tinuro sa kanya ng Panginoon on those stages na pinagdaanan niya sa kanyang buhay. Di ba, naalala niyo nung hinahabol siya ni Saul, nakatalog si Saul, ginupit niyo yung laylay ng damit, na pwede niya naman patayin. Sabi ng mga usisero na kasama ni David, uy, yan na si Saul, pagkakataon na para patayin. But here is a disciplined man, because he know why he came. Lumago, na-train siya dun eh. And I promise you, those situations will come in your life. Pag nalimutan ko kung bakit prinepara ka para dun, pero nawala sa iyo yung dahilan bakit ka narito, pagdating mo dun, tatadtarin mo ng saksak si Saul. At gawa ng hindi ka nagpa-train na pupulaan ang ministry, gawa ng ating mga kahinaan. I promise you this. Don't forget the reason why you came. You came here to be trained. Amen. You came here to learn. You came here to grow. Si Eliab, nakita niya isang batang pakialamero. Si Saul, nakita niya isang lalaking walang kayang gawin. Nakita ni Goliath, isang aso, pero nakita ng Diyos, isang hari na kailangan kong i-train, i-develop, i-mold. Sabi ni Saul, eto yung armor ko. Sabi ni David, hindi yan yung training na kailangan ko. Hindi niya kinuha yung training galing sa ibang pamamaraan, kinuha niyo yung training na bakit siya nilagay ng Diyos doon. Amen? Mahirap. Mukhang imposible. Pero all those prepared him to grow. And even the faults and failures of others prepared him to grow. Daming palpak ni Saul, ha? Tama? Pero hindi niya, Saul kasi, no. Pinayagan niya kahit yung taong maraming kapintasan. Hindi niya pinuntahan para pulaan si Saul. Pinuntahan niya para payagan niya itong taong ito ay tulungan ako matrain kung saan ako ilalagay ng Diyos. Why did you come? Why are you here? Kung sa simpleng pananamit, uniform, suklay, hindi ka makasunod. Why did you come? Ayaw mo magpa-train? Why did you come? Number 1, because of obedience. Number 2, because he needed growth. Number 3, your last point. Amen? Your favorite point. Lord, verse number 45. Then said David to the Philistines, Thou comest to me with a sword, with a spear, I come with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies whom thou hast defiled. He came for God's glory. He came not for his glory, not for his fame, hindi po para sa palakpak. Siya ay pumunta roon para malaman, look at verse number 45, I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Ang dahilan ay hindi para lamang mapabagsak si Goliath. Sinabi niya, selfie, pick. Pumunta siya, hindi para sa anumang kaluwalhatian, kundi sa kaluwalhatian ng Diyos. Para maluwalhati ang Diyos. Amen? Kapatid, huwag mo kalilimutan ba't ka naririto. Kasi kapag alam mong narito ka para sa kaluwalhatian ng Diyos, willing kang dumaan sa anumang bagay kahit hindi mo naiintindihan. At kung sitwasyon na to ang magiging daan para maluwalhati ang Diyos, so be it! Why? Because I came not for my glory.
hindi para maging group leader ng college choir, o para maging sikat, o para, hindi ako ginawang area leader, hindi ako ginawang outreach preacher. Babae ka, huy! Let the woman keep silence in the church. You're not looking for any glory. Hindi ako pinansin ng crush ko. Pinagalitan ako ni pastor sa kasalanan hindi ko ginawa. Ang dami mong mahanap talagang dahilan para tumigil. Pero kung hindi yun ang dahilan mo, bakit ka narito, then you will not focus on that. You will focus on sa ikalulahati ng Diyos. So I will focus on reaching souls. I will focus on discipling converts. I will focus on seeing changed lives. I will focus sa mga bagay na pinagagawa sa akin ng Diyos para maluwalhati ko ang Panginoon. You see, naunawaan ni David na ang pakikibaka ay hindi lamang patungkol sa kanya na iniinsulto ng kanyang kapatid o patungkol kay Saul na minamaliit siya. Ito'y patungkol sa isang bagay na ako man ay outnumbered, ako man ay underdog, pero ang moment na ito'y para sa kaluwalhatian ng Diyos. Why are you here? Ba't ka narito? Pag ako talaga binigyan ng pagkakataon mag-preach dyan sa chapel, gagalingan ko talaga. Para lahat magpapapirma ng Bible sa akin. Meron ako ditong portion ng Bible nakalagay, death. Doon, pwede ka pumirma doon. David's confidence was not in his weapon. It's a sling. Fights with stones. Underdog. Tinatawanan kahit ng sarili niyang kakampi. Aba, kung pati kakampi ko, tatawanan ako, tapos mababaw ang motibo ko, mag-quit na talaga ako. Tama? Hindi lang kakampi, kapatid pa. Aba, kung yung mga taong dapat tutulong sa akin, inaakusahan pa ako. Sinichismis ako, sinisiraan ako. Ayoko na! Ayaw na! Ba't ka ba narito? Narito ka ba para maging duwag o narito ka para maluwalhati ang Diyos? Amen. Kasi kung mababaw ang dahilan, bakit tayo narito? Pwede, alis ka talaga. Amen. Pag mababaw ang dahilan, kaya ka narito, pag nadapa ka, natalisod ka, napagalitan ka, nagsiro ka sa quiz, nasita ka, ako na lang lagi pinapagalitan. Parang kinder. Hello? If you are here because of His glory, and perhaps the question is being asked sa iyo. And tonight, I'm asking you that question. I believe the Holy Spirit is asking us that question tonight. I'm not even scheduled tonight. And I'm amazed how God worked this out. Bakit ka narito? Ba't ka nag-go online? Diploma lang? Pagawan na nakita ng diploma ngayon pa lang. Sa St. Peter. Why are we here? Why are you studying in Bible college? Are you here for God's glory or for your glory? Are you here to be trained? Ikaw ba nalang willing magpabago? Willing ka magpadisiplina? Kahit minsan pangalan mo'y mapapahiya na, willing ka pa rin ba magpadisiplina? Willing ka ba mag-submit? Willing ba ikaw sumunod? Look, I challenge you tonight. Why will you face this battle? Why would you come? Why aren't ka? Eliab is asking David, ba't ka narito? Sa kanya, iniinsulto niya si David. Si David sabi niya, ba't nga ba ako narito? Patutunayan ko, ba't ako narito? Alam niyo, ladies and men, alam niyo kung sino magpapatunay lamang sa mundo kung ba't ka narito? Ikaw lang. Let me ask you something. Dapat kumbinsido ka sa sarili mo ng dahilan mo bakit ka narito. Kasi kung hanggang ngayon patapos na yung semester, napipilitan ka pa rin. Puro negatibo pa rin naman ang utak mo.
Hindi mo mapatumba ang Goliath. Makakagat ka lang ng leon. Baka kagat pa lang ng lamok sa dorm, umuwi ka na. Why camest thou down hither? Let me tell you something. Don't forget why you came. Don't forget the reason why you came. If you came here to be trained, then mag-aral ka mabuti. Fulfill your requirements. Fulfill your assignments. Do your responsibilities. Kung mo tratuhin itong school bukol, gawin mo yung dapat mo gawin kung alam mo ang dahilan bakit ka narito. And I hope you came all for His glory. Kaya po tayong lahat, dakilang Diyos, help us, God, tonight to respond well to the Word of God. Let this be a reset button to many. Tapos na po ang semester, and